As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships, 6 Coast Guard cutters, and 4 maritime militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno o kung anumang sinubo na naman sa inyo na mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino, dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po tayong matakot, huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, maging mapagmatsyag, huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government kuno, alam na natin kung ano yan. Pampahina ng loob at pangbabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin o hindi tayo papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. Salamat po, Mr. President.